Bakit napakahalaga ng iba't ibang paraan ng pakikipagkomunikasyon? Kailangan ang mga salita at mga makatuwirang pag-uugnay ng mga salita upang maging malinaw, tiyak at mabisa ang pagpapahayag. Ang komunikasyon ay hango sa salitang Latin na communis. Ang salitang communis naman ay hango sa Kastila at naging panumba sa Tagalog ang katawagang pakikipagtalastasan. Ang komunis ay naghuhulugang panlahat o para sa lahat. Ang wika ay siyang tanging sandata o susi upang maisakatuparan ang anumang pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Naging kasangkapan ito upang maiparating ang anumang saloobin o idea sa pamamagitan ng komunikasyon. Ang mga sumusunod ay ang mga nagpapahayag at mga naglalarawan kung bakit kailangan pahalagan ang komunikasyon. Una, ang komunikasyon ay nagsisilbing pagpapalitan ng impormasyon at kaalaman sa talastasang kinasasangkutan ng mga kalahok. Pangalawa, ang impormasyon naman ay ang mga karatanungang taglay ng isang kalahok ay nakakatulong sa pagdidesisyon o makaimpluwensya sa pag-iisip ng iba pang kalahok. Pangatlo naman, tinutulungan nito ang pangunahing pangangailangan ng bawat pakikipag-ugnayan sa kapwa. Pang-apat, natuklasan ng isang individual ang kanyang kaalaman at limitasyon. Pang-lima naman, ang mahusay na pag-uunlad ang kakayahang makikipag-ugnayan sa kapwa. At ang last or ang pang-anim na bakit kailangan pahalagan ng komunikasyon ay makakatulong ito para makilala at mabigyan tugon ang mga tungkulin sa panlipunan at sa mga individual. Speaking ay nugnay niya sa mga component ng komunikasyon na nagbibigay o tuon sa komunikasyon sa pagsasalita. So, we have S, settings, saan nag-uusap. Sa pag-uusap ay dapat isalang-alang ang mga lugar o pook kung saan nangyayari ang pag-uusap, naroroon ng iba't ibang pamamaraan, uri at pananalita at paksa na ginagamit depende sa lokasyon ng ginagamit. Halimbawa naman lamang, sa loob ng palengke, hindi maiwasan maingay ang usapan sa may iba't ibang layunin sa bawat nangyayari. Sa and, ano ang usapan or ano ang usapin? Ang layunin ng interaksyon ang siyang binibigyan ng pansin at nais na kamtan ang pakikipagkomunikasyon. Halimbawa na lamang, makinig ang mga estudyante at gurong nakatalakay sa loob ng silid-aralan. Act sequence A. Paano ang takbo ng usapan? Sa puntong ito, pinag-uusapan ang paraan o paghatid ng usapan. Halimbawa, isang galit at pagsigaw na sumasalubong kay Rhea at pasigaw na sinasabi niya na narinig niya sa iba ang mga kaibigan. Maya-maya ay naging mahinahon ang dalawang panig at magpaliwanag si Rhea sa kanyang mga kaibigan. Sa K, estilo o speech register. Formal o di-formal, ito ay inaangkop ng mga sitwasyon, layunin sa pook o oras o lokasyon at higit sa lahat ang uri ng partisipasyon. Halimbawa, sa palengke, maaring magsigawan ng mga tindera at consumer, ngunit di ito pwede loob ng classroom o simbahan. Sa I naman, instrumentalist o pasasalita o pasulat. Ang pagpahayag ng kaisipan o components na ito, isalang-alang ang mga sumusunod, kalagahan o sitwasyon, layunin, kagustuhan ng mga taong makikipagkomunikasyon at ang mga taong tumatanggap ng mensahe. Halimbawa na lamang, kung nasa malayo ang nag-uusapan, maaring sulatan o gumamit ng cellphones habang pwede mo namang siyang kausapin sa kaharap na ito. Sa E naman, for norms, ano nga ba ang paksa na napapag-usapan? Ang paksa ay nagdedepende sa layunin, panlasa, interes o kagustuhan ng pag-uusap. Halimbawa na lamang, ang mga kabataan ngayon ay ang mga pambata na nagbagay kumpara sa mga paksa na mga matatanda. Sa G naman or sa genre, uri ng papahayag. Ano ang uri ng pagpapahayag?
tumutukoy ito sa anong uri ng pagpapahayag ang kanyang ginagamit. Ito'y ngayon ang launin. Maaari siyang magsalaysay, magtiwaran, siyang magsalaysay, maglarawan, maghikayat, o kaya't maglalahad. Halimbawa na lamang, paglalarawan ang paggamit kung nasabi ang katangiang tungkol sa mga nakasalitang bagay, lugar, o pangyayari. Yun lamang po at maraming salamat.